trading. Ayan. So, kapag meron tayong nakitang magandang signal, pwede tayo mag-place ng pending order. Hay, anong ginawa ko? So, dito sa ating account, maganda guys, sa browser kayo, kahit nasa phone kayo, sa browser kayo mag-trade. Tapos, ayan, pwede nyo i-activate yung demo or real. Kapag mag-trade kayo sa real account, 0.01 lang dapat yung lot size nyo kapag classic. Pag cent account, dapat ang lot size, pag cent account, doon tayo pwede mag-trade kahit $10, $20 lang. Kasi sa cent account, ang nagre-reflect sa ating MetaTrader 4 ay, complicated na eh. Ang magre-reflect na lot size doon ay, yung 0.01 sa cent lot, para kang bumili ng 10 units. Medyo information overload eh. Tama ba? Paano ko siya discuss? Brooks, naiintindihan nyo ba guys? Saglit papakita ko kayo na actual. Ma'am, saan po ba talaga nagtitrade? Sa Light Finance po or sa mga MT4, MT5? Okay, yun. Sige, tama yung question mo. Nagtitrade kami sa MT5 kapag manual. Pag EA trading, sa MT4 nagtitrade yung EA. Pero, sa newbies, ito yung gusto kong i-practice ninyo na dito muna kayo magtitrade sa Light Finance account dahil, ito, ipapakita ko yung perks. Kapag dito po kayo nag-trade, gusto ko po kasi matutunan ninyo yung pagka-calculate ng risk per trade. Ano ba yung sinasabing calculate risk per trade? For example, magte-trade tayo dito kay AUD-USD. Tapos, NZD-USD. So, kung kunwari mag-place tayo kay NZD-USD, wait lang. NZD, hahanapin natin. NZD-USD. Ayan. Hanapin natin NZD-USD. Gusto ko po na ma-practice ninyo yung pagka-calculate ng risk per trade kasi para yung mind nyo ay hindi magugulat kapag nakakita kayo ng paper loss. Parang dapat, umpisa pa lang, bago mo i-click yung open trade, alam mo na okay, sa trade na to, pwede ako matalo ng $10, $1, $100. Kasi mako-compute na yan automatically dito sa Light Finance. Sa MT5 kasi, hindi siya nako-compute. So, ayan. Sabi dito sa trade na to sa M5, so punta tayo sa M5. Sabi dito, sell signal. Ayun nakalagay dito, pababa. So, wait lang natin. Kaya lang pala, weekend ngayon, so hindi tayo pwede mag-place ng trade. Naglo-load lang siya. Tingnan natin kung anong itsura. At the price. Ayan, pwede rin pala. Pwede pa rin. Sige, pwede pa rin mag-demo. Okay. So, kung kunwari, sabi dito ni Manara, you can place an order sa 599. Ayan, kokopyahin lang natin. Opening price. At the price, meaning, mag-aabang tayo at the price ng kung ano yung ilalagay natin. Kaya lang, trading session is currently closed. Hanap, sa crypto na lang tayo. Crypto, ha? Lilipat ako dahil sarado daw ang forex ngayon. Crypto na lang, crypto. Forex lang po ang close pag Saturday, Sunday. Opo. So, ang crypto tsaka index, buhay po yan. So, dito muna tayo sa Bitcoin. Bitcoin muna. Wait lang Wait, hindi ko sure kung may BTC USD dito. Wala siya. Wait. Kunin mo nga susi. Eto guys, pag may nakita kang signal, let's say kunwari forex na lang to. Pag sinabing at the price, diyan tayo mag-aabang ng presyo. Ay, sandali lang. Baby. May baby ako, wait lang. Ano lang siya, pwesto lang siya.
Wait lang. So, ayan, nagba-breastfeed tayo habang webinar. Kung sinabing at the price, mag-aabang. So, kunwari, busy ka ngayon, pero gusto mo mag-buy kapag around this area. So, 6200. So, pwede mong sabihin kay MT4 na, uy, ibili mo ako ng Bitcoin na kapag bumaba yung presyo ng ganito. So, kung ano man yung finid nung signal sa atin. Sasabihin mo, pakiabangan naman ako kapag bumaba yung Bitcoin ng 62,500. Tapos, gusto ko mag-TP. So, kunwari, ito yun sa may 62,500. 62,500. Around ditong area na yan, 62,500. So, sabihin natin, pag tong presyo bumaba dito, mahihit yung ating buy order. So, yung take profit natin, let's say, gusto natin mag-close pag umakyat dito, kasi ito yung mga previous resistance. So, i-instruct natin yung ating, yung itong si Light Finance na i-close mo yung order ko kapag na-hit yung, kunwari, ito, 67,900. So, magta-take profit tayo at 67,900. Take note guys, ano to daily chart, kaya yung movement niya ay malalaki yung price. So, kung makita mo yung movement niya, 54,000. Kasi, daily chart po ito. Tayo nakatingin. So, kung lilipat tayo ng time frame na ganito, H1, ibig sabihin, yung mga candles na yan yung ginalaw. Yan yung ginalaw ng presyo per hour. Okay? Per hour. So, pag daily chart, ito yung usually pang mga hindi mainipin. So, inahayaan lang nila yung trade nilang mag-float until mahit itong TP. So, ayan. Bawat candle na yan, yan yung iginalaw ng presyo per day. So, now, if ang gusto nating TP ay 67,900, tapos yung SL natin is, let's say, dito sa ilalim na to, mga 60,000, ganyan. 60,000. Makikita mo agad, makakalculate mo yung pwede mong matalo. So, base dito sa senet mong SL, sa senet mong TP, ito daw yung ating pwedeng mapanalunan or matalo. So, ngayon, tanungin mo sarili mo, okay lang ba sa'yo na matalo ka ng $25 for this kind of setup sa 0.01? Classic lot to. So, kapag hindi okay sa'yo yun, kung ang capital mo lang is $50, $100, wag mo iti-take yung trade na yan. Kasi baka sisihin mo yung forex o yung crypto, ay nasunog yung account ko. Ikaw kasi, kasalanan mo yung bakit mo tinake yung trade mo sa unang round, tapos 0.01, hindi mo na-calculate, $25 pala yung posibleng talo dyan. So, kung hindi okay sa'yo yung ganyang loss, wag mo iti-take yung trade na yan. Okay? Ma'am, question. Yes. Oo. So, dito sa stop loss and take profit, dito kami maglalagay sa close price sa baba. Yes, tama. Kasi, ang ginagawa ko, dito ko ginagaya sa take, kasi syempre, first time ko man lang po kagabi. Apo. Sa stop loss ko nilalagay, pag i-enter ko, nagsi-0-0 lang din siya. Ayun. So, dito pala, sa close price. Close price. And stop loss. Oo. So, Diyan po nilalagay yung Diyan po nilalagay yung signal na sinesend sa. Okay. yan. So, kunwari, ayan, nagbabago to. Kunwari, naging 68,000. Magko-compute yan, automatic. So, kunwari, gusto mo mag-close ng nasa tuktok. Gusto mo, hindi ka mainipin, hihintayin mo mag 73,000. Dito yung 73. So, syempre, mas malaki kita natin. 'Di ba?
natitrain yung mind natin na, okay, hindi ako magte-take profit hanggat hindi na i-hit yung TP ko. Ito po, ay sorry. Yun. Sige, go. Ito po yung, kumbaga, for example, after an hour pa yung price na ganito, gagamitin namin itong at the price. Pero kung on the spot na nandun na yung buy now, Ayun. favorite pa doon, yung now na. Now na. Yun yung current price. Same pa rin naman po. Close price, okay. So, kagaya po nito, kung sa daily chart tayo, ang nakita natin kay Bitcoin ay uptrend. 'Di ba? Dito, uptrend siya. Kasi, nagpo-form siya ng higher high. Ayan, higher high. Dito siya recently. Tapos, na-breakout niya. Na-breakout pa niya. Ganyan siya before and ngayon, nag-breakout, so lumabas na siya sa trend line. Nag-perform siya ng higher high and higher low. Ngayon, pero kung ma-observe mo, hindi ka position trader. Ang mga position trader, daily chart sila tumitingin, daily, weekly, monthly. Pero kung ikaw ay scalper, pupunta ka sa lower time frame. Check mo kung ano yung market structure. So, sa daily chart, uptrend siya. Pero dito sa lower time frame, makita niyo po na hindi siya uptrend. Currently, this is forming lower lows and lower high. So, dahil nagpo-form siya ng lower lows at lower high, ang hahanapin mong trade ay sell signal only. Pero depende ulit ha. Meron kasi tayo dito tinatawag na kailangan makikita mo muna na clear yung trend. So, pag zoom out mo, dapat malinaw na, okay, it's downtrend. Kapag kinonek-connect mo yan, yung mga tuk-tuk na yan, parang masasabi mo, currently nasa sell zone siya. So, dun sa product utilization video natin sa Manara, sinasabi na magse-sell ka lang, ite-take mo yung signal ni Manara na sell trade kapag nasa sell zone. Let's say dito kay Bitcoin, currently sa M15, it's forming lower high and lower low. So yan, pag kinonek mo tong linyang yan, ang posibleng mangyari is yan, lang siya up down dyan. So, by putting a trend line, we're expecting na itong price, pwede siyang, itong price na to, pwedeng umangat muna yan dito bago siya bumaba ulit. Or pwedeng bumaba muna dito bago umakyat siya ulit. Kasi, meron tayong tinatawag na, nire-respect niya yung mga support at resistance levels. So, ngayon, since nakita natin currently downtrend yung nagaganap dito, so ang gusto nating i-take na trade is yung mas mataas yung chance na mauntog yung presyo. So hahanap tayo ng sell signal naman dito. So instead of placing an order now, ang gagawin ko, pwede akong mag-abang at the price dito, banda rito. So, usually, mas maganda pa rin na, kung nakatutok ka, maganda yung now, kapag nakakita ka ng mga confirmation, like, sa mga indicators, ganyan, yung RSI, ito pala, sorry. Yan, pwede nyo lagyan ng RSI, at saka ng CCI. Ito yung gamit ko. RSI, CCI, at saka MACD. Usually kasi, sa CCI at saka RSI, sinasabi nito na, hindi, i-close ko nga muna to. Itong dalawa muna. So, ang sinasabi sa CCI at saka RSI na, kapag lumagpas dito sa 70, ayan, most likely, mauuntog siya pababa. Kasi ang tawag dito ay, ito yung nandito na siya sa labas ng band, itong naka-highlight.
Sa RSI, pag 70 and above, ang tawag dyan, overbought. Sa CCI, pag 100 and above, ang tawag dyan, overbought. So, kapag overbought dito, tapos nasa resistance dito, nagkaroon ka na ng tatlong confirmation. Tapos, finid pa sa'yo ni Manara na mag-sell. So, ibig sabihin, mas magiging confident ka ngayon na mag-take ng sell. Okay, magsasell tayo kasi sabi ni Manara, mag-sell. Sabi ni RSI, na daw siya, overbought na. So, sige, pasok tayo sa trade na yan. So, now, pag nakakita ka ng ganitong forma, tapos gusto mong mag-sell kasi nga downtrend, tapos gusto mong mag-scalp, punta ka sa lower time frame. Pero kung ikaw, day trader ka, di ka namang mainipin, maghihintay ka muna ng confirmation para mas tumaas ang iyong chance na manalo ang iyong trade, pwedeng wait ka muna na itong RSI pumasok, lumagpas ng 70. Hintayin mo yung mga ganitong senaryo. Hintayin mo muna siyang lumabas. So, lalabas siya. Pag yung dalawang yan, yung si CCI at si RSI, lumagpas, malamang ito nandito na rin yan eh. Pag ito umakyat dyan, malamang itong RSI nandito na rin. So, yun yung best time to sell. So, hindi natin alam kung aakyat ba talaga yan o bababa eh. Kaya tayo, yung mga trader, na nag-aabang ng mga signal. So, kaya nga si Manara, siya yung isa sa assistant natin na magsasabi na, uy, may ganitong pattern. So, check mo, i-confirm mo doon sa iyong indicator kung ano ba siya, pasok na ba siya, or kahit hindi sa indicator at least 3 man lang sa rule. So, number 1 rule, kapag sinabing sell ni Manara, check mo lang sa time frame, is it a downtrend? Kapag downtrend, okay, check yung condition na yun. Kapag ba chinek mo dito sa RSI or CCI, nasa na ba siya, buy zone or sell zone. So, ayun, i-confirm mo dito sa ating trade. Now, if gusto mo mag-scalping, sabi ni Manara, mag-sell tayo dito. Sabi niya sa M15, sell daw. Pwede tayong tumingin sa lower time frame. Dito na tayo ngayon mag-execute ng trade. Maghahanap tayo ng timing kailan natin i-execute. So, for example, nag-feed sa'yo si Manara, magsasell tayo. Pwedeng hindi ka muna mag-sell now. Hihintayin mo muna na umakyat dito sa mga oversold or overbought area. So, pag sell, overbought ang hinahanap natin. Gusto natin lumabas dito sa band or more than 70 yung value ng RSI. So, parang ganito siya. Nasa bought. Nasa overbought. So, ang nangyari, bumaba yung price. So, ito naman, lumagpas siya dito, 'di ba? Nandito siya sa area na to. Ibig sabihin, oversold. Masyadong maraming sellers ang nagbebenta. Ang daming sellers na nagbebenta. So, inabot na niya tong oversold level. Oversold na siya. So, yung mga scalper, na yan, pumipitik-pitik na yan sa market. Pag nakakita na sila ng ganito, okay, magpa-place na ako ng ngayon. Order ng buy now. Buy now. So, pag yan, umakyat, at lumagpas na siya dito, parang sinasabi na, uy, mag-close na tayo ng trade kasi, na siya, nangangambang mauntog na naman siya. Ganon. So, kapag tayo po guys, nakatingin sa lower time frame naman, mapapansin nyo na ang mga support at resistance level, syempre, mas, maliliit lang yung distance o yung movement. Maliliit lang yan. So, sample tayo. Kung kunwari magsasell tayo dito at 64234 at the price, sell at 64234, tapos, magte-take profit tayo ng dito sa baba.
Ito yung tinatawag pala, ito pala papakita ko para ma-gets nyo to. So, ito yung long position, meaning magbabay, short position, magsasell. Ito, pwede nyong pag-practicean. Kung wala pa kayong perang pang-trade, pwede tayong mag-practice, mag-place ng order through this tool. Oh, wait lang, nawala. Asan na yun? Nawala siya. Ayun. Ito yung parang, masasave po ito sa inyong platform, yung mga dinodrawing natin. Ayan. So, pag pinindot nyo yung sell, ibig sabihin, gusto natin mag-sell sa ganitong price level. So, yung SL natin, ay, hindi pala, buy to. Ay, sell. Ayan. Tama. Yung green, yun yung TP. Diyan tayo magko-close ng trade. So, itong red area, yan yung SL. Yan yung area kung saan tatanggapin natin sa sarili natin na okay, talo tayo sa trade na to kapag umabot tayo sa price na yan. Which is 64544. So, 64544. Kunwari yan yung finid ni Manara. 64544. Ay, nawala na naman. Nawala siya, sorry. Short. Ayan. With 645, ganyan. So, dito tayo mag-aabang. Tapos dito tayo mag-take profit around dito. So, sabi, take profit 63123. Take profit 63123. Uy, nawawala yung ako. Ba't ganun? 63123. Ayan. Ulit. Siguro kasi hindi ko hindi ko siya pindays pa. 64544 tapos to dito 63123. Let's say ganyan yung finid sa atin sa Manara. So, mako-compute nyo dito sa Light Finance natin na okay, sa trade na to, pag 0.01, talo daw ako ng $3 if ang presyo ay umakyat hanggang 64544. Pero kapag naman tama ang aking analysis at bumagsak siya dito, ang aking mapapanalunan ay $11. So, if ikaw ay may malaki kang pera, meron kang risk taker ka, pwede mong taasan yung lot size. Kunwari, ayan, 0.2, ay nawala na naman. Bakit ganun? Kasi hindi ko na-place. Nawala siya. So, ulit. So, TP natin, 6.3 na lang para mas madaling i-type. TP, 6. Question, ma'am. So, depende po sa amin kung anong lot size yung Ayun. Depende sa inyo, depende sa Sa capital. Yes. So, ang main rule para hindi ka masunog, risk only 1 to 2% per trade. Bakit? Dahil, tawag nito, para kung matalo ka man ng 50 times sa 100 times sa trade mo, hindi ka masusunog. Let's say 100 lang capital mo. Ang nire-risk mo lang per trade is $1. So, hindi ka masusunog dyan kung calculated ang risk mo. Yung mga nagkukwento dyan na nasusunog yung account nila, hindi po kasalanan ng Forex yun. Hindi kasalanan ng broker yun. Kasalanan po nung taong nag-trade, bakit niya nilagyan ng malaking lot size. Para po sa kaalaman ninyo, ang 0.01 ay katumbas ng nag-order tayo ng 1,000 units. So, kahit na 100 lang ang pera natin, para tayong bumili ng $1,000. Meron tayong hawak na $1,000. Yun yung power of leverage sa Forex. So, kahit na ang pera mo 100 lang, actually, pwede ka mag-trade ng 0.10. Kung ang leverage mo is 1:1,000.
Yung leverage kasi is ito yung multiplier ng ating capital. So, di ba, pag nag-create kayo ng account, tinatanong, ano bang leverage na gusto mong i-trade? So, tinatanong yan dito, pag nag-create tayo ng MetaTrader. Ayan. Ayan, asan na ba yun? Pag tayo nag-open ng account, meron daw 5 trading accounts. Ay, bawal pala gumawa ng maraming demo account. So, ayan yung leverage. Makikita natin na kapag 1:1,000, yung pera natin, pwedeng mag-order ng up to times 1,000 ng ating pera. So, ang lot size 1.0, katumba siya ng 100,000 units. Gets you, guys? 100,000 units ang 1.00. Meron tayong $100,000. Kaya, kapag po yan ang tinrade ninyo, ipapakita ko yung sample. So, kunwari mag-sell tayo ngayon. At saka mag-buy tayo para makita nyo yung profit at loss. Ganito yung mangyayari. Ayan. Sell at buy. Nakita nyo, talo agad. Talo agad, oh. Bakit talo agad? Kataka kayo, ano ba yan? Kaka-trade ko lang, bakit ako talo agad? Dahil po yan sa spread. Yan yung difference ng sell price tsaka buy price. Makikita nyo, para mas madali nyong ma-imagine, para kang bumili ng $1, bumili ka at 50 pesos, yung $1 mo, ang halaga niya 50 pesos. Pero nung ipinalit mo na, kasi di mo na pala siya gagamitin, ang halaga na lang niya ay 49 pesos. Kasi si bangko or si money changer, kailangan niyang kumita through the spread. So, yung difference ng ask price saka bid price, which is piso, doon kumita yung money changer or yung bangko. Kaya, di ba, pag tayo ay pupunta sa mga bangko, palitan ng pera sa airport, di ba, makikita nyo magkaiba yung buy at sell price ng currency. Ganon kasi kumikita ang mga broker. So, it's the same din dito. Kaya, nakikita nyo, magkaiba ang kanilang presyo. So, talo tayo agad. Pero, kasi sa Bitcoin, malaki talaga yung difference yan. Pero mabilis kasi ang kitaan dito eh. Kaya mas maraming yumayaman talaga sa crypto. Kaya lang, mas marami ring nasusunugan pag maling trade nila. Kasi malaki yung galawan. Now, ano ang sabi ko? Ayun, may questions pala. Tuloy-tuloy ako eh. May question ba kayo? Salita lang kayo Nako. Salita lang kayo pag may question. So, ma'am, ang recommended na lot is 0.01. 0.01 kung sa classic kayo ha. Pero, kung kunwari ang tinetrade ninyo, Bitcoin ganyan, di ba? Kanina na-compute natin, ang pwede nating matalo is $5. 5% yun ng capital mo kung 100 lang. So, ang nire-recommend ko, kung magre-real account ka, mag-open po tayo ng MetaTrader Cent account. So, bakit Cent account? So, ito kasi pinakita ko is demo. So, practice tayo dito sa Cent account. Turn into main natin. Pag sinabing main, yan yung nandito magre-reflect sa ating portfolio. So, di ba kanina yung classic account ko, yun yung may standard lot size. Ang pera ko yata doon is 1,000 plus. Virtual money. Okay, virtual money. Ito naman, Cent account. So, ito yung sample natin na Cent account na kahit ang pera natin, kunwari, 200 USD lang, tignan nyo guys yung lot size dito. O yan. Base sa ating trade, sa demo, ayan, kumita to ng, kasi lot size 1 sa Bitcoin, $121. So, kapag Cent account naman po,
ang 0.01 cent lot ay katumbas na bumili ka ng 10 units. So, sa Classic, magkano ang 0.01? Ano yung sabi ko kanina, madam? Yung 0.01 sa Classic, ilan yun? Para kang bumili ng 1,000. 1,000. O, ito kapag sa cent, ilan ang binili ninyo? Pag 0.01? 10. 10. Yun. Kasi, parang yung cent account divided by ano yan? 100. So, in short, yung 0.01 ng Classic account ay katumbas ng lot size 1 ng cent account. Kumbaga, pag maliit ang pera nung trader, mas safe na mag-trade siya sa cent account dahil makakabili tayo ng mas konti. Diba? Kasi, kapag po tayo nag-Classic account, ang pinaka-konting mabibili natin is 1,000 units, which is 0.01 standard lot. Pero pag tayo po ay nasa cent account, kung ang pera mo lang ay $20, tapos ayaw mong mag-risk ng malaki per trade, trade ka sa cent. Kasi, yun nga, merong 0.01 doon. Ang 0.01 sa cent account, katumbasin ng 0.0001 sa Classic. Kaya lang, hanggang 2 decimal lang po tayo sa lot sizes. So, walang 0.0001 Classic account lot. Wala. Kaya, kapag malit ang capital mo, sa cent account ka. Kaya nga po yung mga BitFX PH traders namin, nakaka-copy sila sa amin kahit ano lang to, $25. Kasi we're trading sa cent account. So, ayan. Yan ang mga lot size namin. Pero, cent lot yan. Ibig sabihin, kung nag-sell kami at 1, instead of 100,000 units yung sinel namin, it's just 1,000 units. Kasi tayo ay nagtitrade sa cent account. So, yan yung BitFX PH cent. Tapos ito naman yung BitFX PH Classic. Kaya po dito sa Classic account namin, hindi maaaring mag-copy ang maliliit ang fund kasi Classic account to. Nagtitrade kami, yung 0.01 namin na lot size, kailangan ang capital mo ay at least $3,000. Kasi ayaw namin maging under capital kayo. Kasi kapag nag-copy dyan ng $100, kung kami, nag-draw down kami ng, kung yung account namin na 3,000, nag-draw down ng 1%, which is $30, kung nakakopy ka sa amin na $30, sunog ka na. Bakit? Kasi parehas tayo, 0.01 yung lot size eh. Kasi 'di ba nga, ang lot ratio namin is for every $3,000, 0.01. Kasi Classic to. Eh kung ang capital mo is 3,000 below, tapos lot size mo 0.01 din, ibig sabihin, parehas tayo ng nire-risk na value. So, kung natatalo ako ng $30, which is just 1% ng account ko, ikaw, parehas tayong 0.01, so ikaw, yung $30 mo ay sunog na. So, parehas tayo ng parehas tayo ng value. Paper loss ako 30, ikaw, loss ka ng 30, pero ako, 1% lang yun ang capital ko. So, ako, petics pa. Ikaw na ang nilagay mo 30 lang, sunog ka na. So, yun, kaya po mahalaga yung pagkakalculate ng lot ratio sa capital. So, wag niyo sasabayan yung mga nakikita ninyong nagpo-post ng ang lalaki ng gain nila, nag-lot size 1 sila, nag-lot size 0.1 sila. Sila po kasi malaki yung capital nila. Kayo, kung nagsisimula kayo sa Forex, wag niyong gagawin yun. Kasi sunog po yung aabutin ng account ninyo. Lagi niyong tatandaan po yung ika-calculate niyo yung risk per trade. So, kunwari, nag-place kayo ng order, tapos nalimutan yung maglagay ng TP at SL.
pwede nyo i-click itong edit. Yan, edit, closing conditions. So, pwede tayong lagay ng TP at SL. So, for example, sabi dito, nakabuy tayo at 62100. So, kailan daw tayo magte-take profit? Pwede kunwari kapag ganyan na, 63,000. 63,000. Uy, ba't ayaw? Ayaw niya mag 63,000. Uy, ba't ganun? Tama naman. Nakabay tayo. Tapos 63,000. Ayaw niya. Hindi. Kasi ang presyo na ngayon 64. So, kung kunwari ang target profit natin maging 65. Yan. Kaya pala akong nagkakamali. Sorry. Kasi nilalagay kong TP ay mas mababa sa current price. Ang presyo na nga pala ngayon ay 64,000. So, mali ako doon. Mali. So, kung kunwari, ang target natin, sasabihin natin, gusto ko mag-close ng price kapag yan ay naging 64,500. So, magsa-stop loss ako kapag since nakabay tayo ng mababa, nung 62,000 pa lang, para hindi tayo talo, let's say, gagawin kong 63,500. Break, may kita na tayo dyan. Mali. 65,000. Kasi cent lot lang to. Wala siyang kinita dyan. Ba't ganun? Bakit ganoon? May tumatawag sa akin. Wait lang. Saan yun? Ba't ganun? Ba't wala siya? Dito nga. Check natin dito. Baka kasi masyadong maliit yung 0.01. Ayun. Hello? Hello, Ma'am Jenny. Yes po. Yes. Ma'am, yung sa copy trade, kasi nakaka-copy trade ako sa business. But ang po level niya dapat is 1 to 1,000. So, yun po yan. Yes po. Copy trade po ba? Opo, yung di ba place ako nung tapos napunta sa copy, sa bot, di ba sa robot, napunta yung $100 sa copy trade. Okay. Okay. Yung level ko po ba, ma'am, 1 to 1,000 dapat? Hindi naman. Kahit kung ano man yung naset, okay na yun. So, parang ito yung real account ko. Automatic siya kung ano yung kinakopy mo. Kung ano yung setting ng kinakopy mo, yun din yung magiging setting mo. So, kunwari ako, 1:500. Yun din yung automatic. So, wala ka na nang gagawin. Ang gagawin mo na lang, pwede mo tong i-log in sa iyong MetaTrader 5. So, yung mga cent account, yung mga, kung ano pala guys, ang account ng kinakopy ninyo, like ako, si Trading is Capital, MT5, cent account siya, ECN account, ECN account si Trading is Capital, automatic po, nagkaroon ako ng bagong MT5 ECN. So, yung account ko, nakakopy kay BitFXPH, which is account ng husband ko, nagkaroon ako ng MT5 cent account, kahit po si BitFXPH ay nagtitrade sa MT4 cent. Baka maguluhan kayo Kami, si BitFX ay nagtitrade sa MT4 dahil kami po ay, yung EA namin ay pang MT4 lang. Pero si Light Finance, ang system po niya, kapag po tayo ay nag-trade, magkakaroon tayo ng bagong MT5 account base sa kung ano yung account type nung ating kinokopya at kung ano yung main wallet namin, kung ano yung naka-main, dyan po mababawas yung ating pera
At papasok naman yung pera kapag tayo ay nag-stop ng trade, nag-stop copy. So, kung kunwari ito, in-stop copy ko, mag-a-add yan kay main account. So, kapag ito naman, binawasan ko ng fund, yung $7, kunwari, ginawa ko siya ulit $200. Yung $7, papasok yan dito. So, kaya ako, yung main ko is parang wallet ko lang yan. Kaya, kung mapapansin nyo, hindi ko tinitrade lahat ng pera. Kasi nga, risk only the money that you can afford to lose. Lagi mong iisipin na pwede tayong matalo sa trade. Kaya, wag ka mag-all in. Yun kung ikaw ay conservative. Pero kung gusto mo magsugal, which is ganun yung, hala, ano nangyari dito? Drawdown ba siya? Si HG Terra. Hala siya. So, bakit? Ayan, buti na lang, nagset ako ng max loss. Hala, 50% drawdown. So, see, ito yung perfect example ng hindi natin alam kung ano mangyayari. So, meron na siyang 947 days in ranking. Tapos, nagka-drawdown siya. Bakit? Kinakopy niyo po yun, ma'am? Oo, ito yung Copy po yan, okay. ito yung actual na account na kinakopy ko. So, ako ay nakakopy kay Trading S, kay BitFX, saka sa kanila. So, buti na lang ay nag-set ako ng max loss ko 150. So, na-stop loss na yata. Nag-close na. Naka-pause. Naka-pause na yung copy ko. Nakita mo nakalagay, yes. Dahil, dahil na-reach na niya yung max loss ko. So, ngayon, magde-decide ako if magsa-stop na ba ako o hindi. Pag sinabing pause, hindi na yan mag-add ng new trade sa account ko. But, hindi na siya mag-add ng new trade sa account ko, but yung open position ay nandun pa din. Pero I think, ayan, drawdown siya. So ako, yung base dito sa aking nakita, first time ko kasing ma-hit yung stop loss, makikita nyo walang ganito, walang plus. Ibig sabihin, nakastop na ako ng copy pala sa kanya. Dahil, yun nga, na-hit ang aking max loss. Ibig sabihin, talo na ako ng 150. O yun guys, ganun sa Forex. So, ang aking pera na lang ay sa kanya, naging 133. So, ang minimum to copy kasi dyan is 300. So, yun yung halaga ng paglagay ng max loss. Ngayon, ito naman ang consequence kapag tayo ay naglagay ng max loss. What if si Euro USD, ano man nangyari kay Euro USD? Ba't nagkaganyan? Ma'am, I have question lang. Yes po. For example naman po, nakabantay ka. Di ba po may possibility na tumataas yung profit mo? What if, for example, naka-50 ka, nakapital, then nakita mo nag-60, pwede mo bang i-edit yun on the spot? Like, kunin mo lang yung I-close. 10? Pwede, saan ba? Sa copy trade o sa manual? Copy trading, opo. Ayun. Kaya kunwari ito, BitFX. So, yung 200, nag-profit na yun na 50. So, pwede natin gawin. Pwede mo nang kunin yung 51, ma'am. Edit. I-edit mo lang siya. Nare-reset mo siya. Gawin mo 200. Sa 200 din. Tapos click mo edit. Papasok na yan sa iyong main wallet, main account. Okay. So, ang ititrade mo ulit is yung original capital lang. Oo. So, So, kagaya, mas may nakita ka dyan, kahit $5, pwede na ba yun? oo, pwede mong Kung nakabantay i-edit. ka naman Oo, diba? edit. Ako, ang ginagawa ko, kagaya yan kay Trading S Capital, reset ko lang siya kung kailan ko bet. So, pag ganyan, naka-compound, pag gusto kong i-reset, ayan, i-reset natin real time. Malaki na yung sa'yo, 225. Pag kinrick ko yung edit na yan, edit.
Bawi na yung 150. Natanggal ko na, so may natira akong 1,000. Etong yan, naano ko na siya, nasa main wallet ko na siya. Okay. So, wala nga pong, kumbaga walang limit. Anytime na may profit, pwede mo siyang kunin. Edit lang. Okay. So, yun yung, eto sayang, may profit na ako dito, hindi ko pa na-edit, sayang naman. So, eto naman, drawdown siya. So, nag-set ako stop loss, kapag ma-hit yan, alam ko na, kapag bumaba ang malasin yung trade niya, alam ko na yun yung pwede kong matalo. Pero hanggat hindi yan nahihit, hahayaan ko lang na ma-reach yung 50 ko. So, hahayaan ko lang siya. Now, ayan, at least may sample tayo ng pwedeng mangyari. Yung nangyari dito, marami siyang buy orders, kaya lang patuloy bumaba yung presyo. So, ayun, nagka-drawdown siya. Ngayon, what if ang mangyari ay, tingnan natin, what if ang mangyari is mula dito, umakyat ulit pataas? So, ang mangyayari dyan, TP hit yung trades nila. So, mati-TP hit. Leave. Pag sabi nga TP hit, wait lang, explain natin para maintindihan. May nakaset na TP yan eh. Ay, wala silang nakaset na TP. So, kung ano man yung nakaset na TP nila sa strategy nila, kapag po ang presyo ng Euro USD ay nag-reverse, umayon, sa buy trade. So, kapag yan ay umakyat, so sila ay positive yung trade nila. TP hit sila. Pero, kapag po ang presyo ng Euro USD ay nagtuloy-tuloy bumaba, ang posibleng mangyari po dito ay maubos po ang ating fund. So, pag yan nagtuloy-tuloy po na si Euro, hanggang sa maubos yung ating fund. Kaya po ako, yun yung aking personal risk management. Cut loss po ako at 50% sa copy trade. Pero sa BitFX po, 30% yung aking risk dyan. So, ayun. And kung kunwari ako, nakakopy ako sa kanya, tapos siya nakakopy kay HG Plus, hindi ko makakopy yung kinokopya niya dito. So, ang makakopy ko lang yung trades niya. So, tingnan natin, pwede pa siyang makabawi siguro. Kasi may mga trader na nag-hold naman sila kahit hanggang 80. 80% drawdown, tsaka nagkaka-reversal. So, may mga ganong senaryo sa mga matataas ng risk appetite. Kaya lang nga, wala pong guarantee kung ano yung mangyayari. Kaya ako po, personal risk management ko ay mag-set po tayo ng stop loss. So, yan. Nung nag-copy ako sa kanya, na mindset na ako kung ano man ang mangyari, tanggap ko na pwede akong matalo ng 150. Which is, yun nga yung nangyari. Sayang. Pero okay lang, kasi kita naman ako dito. So, ganun siya. Yung pagka-copy trade, para ka rin nag-manual trading. Para kang nagba-buy and sell ng currency pair. Pero dito, yung strategy ng tao, yung kinakopy mo. So, ayan. Sa amin naman, yung sa strategy namin, it's the same thing. May makikita ka rin mga negative trades dyan. Yan, puro negative yan. Pero yung meron kaming take profit, pare-parehas yan. Magkuklose yan ng sabay-sabay. If magkaroon ng reversal, so, para lang ma-imagine ninyo, ito yung aming trade. I-hide ko nga to. Kanina pa to magulo. Yung strategy namin, so kagaya nito, naka-buy, pero downtrend. Buy. So, nagbabay yan kapag may nakikita siyang pullback signal. Base sa RSI, CCI, at iba pang indicator na nakalagay sa aming robot. So, automated na siya. Kahit Ito yung AI, ma'am, na sinasabi niyo. EA, Expert Advisor. So, EA naman ito. Pag sabing EA,
window, saan na ba yun? Para makita nyo. Ayan, expert advisor. So, ito, may EA yan, pero ano to, hindi ito yung master account. Nasa VPS yung aming master account. So, walang naka-install na EA dito na BitFX PH. So, kahit ito i-off yan, walang effect yan. Kasi, read-only file to, pang-view ko lang siya. So, ito kahit na naka-close yan, magte-trade yung robot kasi nasa VPS po yung ating account. So, yung mga members ng team natin sa BitFX PH, pinapahiram namin itong automated trading system namin. So, kung ano naman yung kitain sa account nyo, sa inyo yan. Pero, basta yung risk, parehas po tayo. Kung matalo kami 10%, 30%, parehas tayo. Kung manalo kami ng 30%, parehas tayo. So, ito is, pinapahiram lang namin yung aming strategy doon sa mga gusto ng automated trading. So, kagaya niyan, pag pag umakyat yung presyo at nahit yung red line, yan yung TP price. Ito, TP price. Pag nahit yung TP price, magko-close lahat ng open trade. So, ito, kay USD CAD, asa si USD CAD? USD CAD. So, ayan, si USD CAD, pataas yung presyo niya, pero, naka-sell. So, ang tawag kasi dito, parang martingale. Martingale siya actually. Pero kasi si martingale times 2 doble ng doble. Tsaka usually yung mga basic na martingale system, wala silang mga indicator, walang news filter. Ganun kasi yung unang version namin. Parang base lang yan sa distance. Ito po, hindi. Base to sa signal ng aming EA. So, magpe-place lang yan na order pag may nakitang pullback. So, now, ang diskarte niyan, kahit na uptrend at naglalagay ng trade yan, kapag po to ay bumaba ang price, magko-close yan ng sabay-sabay. Tsaka, very small lang yung lot size. Imagine, cent lot lang to. So, cent lot, 0.55 cent lot. Sa capital na, 3,000. And take note guys, itong account namin ng BitFX PH, nagsimula lang po ito ng $300 na capital. 300 lang po iyan. Pero napalago. Dahil sa Forex. So, kumbaga yan yung po pwede nyong gawin. Pwede nyo ring kitain dahil pwede namin ipahiram po. So, ayan. 300 lang yung deposit pero ang pumasok daw dito pumasok daw dito 4,000 dahil po yan sa social trading commissions. So, ayan na, pumapasok yan. Ibig sabihin, pag kumikita po yung mga nangungopya sa amin, kami, may kinikita kaming, yan, 1 cent. Cent account po ito, guys, ha. So, yung $1, cent yan. 1 cent. So, kahit paunti-unti, pag pinagsama-sama mo, malaki din siya. So, through the years, kasi ito, since July 2022, yung 300 na pinuhunan ko, ni-risk ko dito kay Light Finance, kasi iba yung broker ko before, wala naman akong assurance na okay yung broker na to, tinaray ko lang. So, 300 lang yung willing kong i-risk. Tapos, bago lang yung strategy namin, di 300 lang. Yun yung kaya kong amount to lose. Pero, nag-take ako ng risk. After 6 months, maganda yung performance namin. Nag-start po akong mag-promote. So, nung January 2023, may 4 akong copiers. Hanggang sa dumami ng dumami. And ngayon, 351 na. Siyempre, kapag kumita yung 351 na yan, kumita yan ng kahit 1% lang, meron tayong kikitain na 30%. So, ganun kumita bilang social trader. So, kung ikaw gumaling ka sa pagte-trade, manual trading, pwede kang maging ganito, social trader. Ikaw ang ikakopy. Take note lang na ang minimum dyan ay $300 para maging social trader ka. So, kaya yun yung aming pinuhunan. So, yung 300 ko, na siya?
sobrang bawing-bawi na. Kasi sa commission pa lang bilang social trader, ayan na po. Nakuha ko na. Na po pwede nyo pong gawin pag kayo ay naging social trader or nagpa-install kayo ng EA namin at ginalingan nyo rin sa pag-promote. So, magkakaroon kayo parang branch niyan. Now, meron pa isang ways to earn dito sa Forex. Ito yung tinatawag na partners commission. So, for example, ikaw, may kakilala ka, nag-sign up sa link mo sa Light Finance. Nag-affiliate ka, nag-register through your link, nag-copy trade sa akin, pwede tayong mag-share dito sa commission fee. Kung magkano yung kinita ko, let's say kumita ko $10 doon sa referral mo na nangopya sa akin, hati tayo doon sa kinita ko na yun as a social trader. Kung kumita siya ng $100, hati tayo doon sa kinitang yun. Sa 30% na yun, 30% nung kinita niya. So, tayo yung magdedetermine kung magkano yung pwede nating ikaltas. So, like, itong friend ko, nagpa-install siya ng EA, si Bam. Pero hindi siya nagpa-promote. For personal use lang to. Pero at least, nabibuild na niya yung portfolio niya. Days in ranking niya. So, ito naman, si Mulawin. Ito yung friend namin din sa Canada. Member din ng economy. So, leader din natin nito. Lately lang siya nag-decide na mag-promote. So, September siya nagpa-install ng EA ko. And lately, nagvo-vlog na rin siya about copy trading sa YouTube. So, ayan, unti-unti, nagsastart na siya magkaroon ng copier. Ngayong March lang, ngayon lang niya na simulan. At least kasi, may say na siya, 'di ba? Kagaya ko, after 6 months, tsaka ako nag-create ng content. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na niya. So, kaya mahalaga, ngayon pa lang, start mo na, i-build yung portfolio mo para, alam mo yun, naitanim mo na ang iyong account. Masasabi mo na, itong account ko na to ay isa sa pinakamatagal. Parang ganyan. Na, yun yung aking pinagmamalaki din ngayon na sana hindi kami, hindi tayo tamaan ng, malaking drawdown kasi mahirap ipunin yung 622 days in ranking. So, kaya ako nag-copy sa kanya, although natalo nga ngayon, kasi 947 days na siya. So, ito naman, 2,642 days. So, ang nasa isip ko, hindi niyan, basta siguro, hahayaang masunog yung account niya. Pangangalagaan niya yung account niya dahil 7 taon niya yung inipon. Kasi kung ako yan, hindi ko yan hahayaang ma-wipe out. Meron ba naman akong $700 na umaasa sa trade ko? $2.9 million na mauubos. So, sa strategy namin, hindi ko ginagaranti na laging winning yung trade. Basta yung risk management is magkakatlos ako up to 30%. Pag pangit yung galaw ng market, magkakatlos po tayo. Kaya, yun, pinapaalam ko lang if you want to copy our trade or magpa-install ng EA. So, while you're studying ng manual trading kay Manara, pwede tayong mag-earn through copy trading, social trading. Ayan. So, kahit ako, meron na ako ang social trading account, syempre, nangungopya pa rin ako. Kasi gusto ko i-leverage yung galing nila. Pero, minsan talaga, tatamaan ka lang ng malas, kagaya niyan. Pero, okay lang. Nagtitiwala pa rin ako sa strategy niya. Sadyang hindi lang po maganda yung takbo ng market. Pero nakita ko naman na yung system niya, it's working. Sadyang pangit lang po yung takbo this time. Kaya ako nag-cut loss. Cut loss na yan dahil walang guarantee paano kung hindi mag-reversal. Baka masunog pa yung $300 ko. So, nasa sa atin yan. Kahit copier tayo, hawak natin ang ating pera. Pwede tayong mag-cut loss anytime. Kaya wag natin sisisihin yung kinokopya natin kung tayo ay matatalo. Kasi, yun, pwede tayong mag-set ng max loss tsaka TP eh.
So, yun. Kung ikaw naman ay gusto sumugal, gusto mo mabilis ang kita, ayan, pwede kang kumopya sa mga high-risk traders. Pero ano ba nangyari? Ba't para kumonti sila ngayon? Mga nasunog na yata sila. Ayan, pwede tayong mangopya sa kanila. Kunwari, eto, kung sino man siya. Let's say, nag-invest ka sa kanya ng $100. So, magkano na ang pera mo ngayon? So, para siyang sugal naman sa ganyan. Kasi nga, ang risk niya is malaki. So, yung $100 mo times 81, 8,100 na ngayon if kumopya ka sa kanya since day 1. So, high risk, high reward. If you are willing i-risk yung pera mong ganyan, 100, na hoping na makasabay tayo sa ganyang ginya, ayun, take the risk. Kasi, etong nakikita niyong figures, totoo yan. Totoong nangyari iyan. Kaya lang, ang question is, handa ka ba if yung pasok mo, what if yun yung time na minalas yung social trader na yan at downtrend? So, yan po yung risk sa Forex. Pero ito naman ang opportunity na yun, hindi laging panalo yung mga trade, mapa-copy trading, mapa-manual trading. Hindi porket sinabi ni Manara na mag-buy ka, talagang panalo yan. So, hindi laging win. Ang maganda kasi, maglalagay lang tayo talaga ng calculated risk. Kaya may stop loss. So, let's say, ang system mo, kung ano man yung system mo, merong 50% winning rate. Pero kung ang risk reward mo ay 1:3, matalo ka man ng 5 beses, tapos 5 times kang panalo, 3 times 5, $15. Tapos yung talo mo na tigwa $1, so $5, 15 minus 5 is 10. Ma'am, may tanong lang po, ma'am. Yes. Sir James? Paano po ma'am paano po mag-initiate ng trade? Halimbawa, nagbigay ng notification si Manara. Okay. Pupunta po ako ng live finance. Hanapin ko lang po ba yung pair na binigay niya? Opo. Team lang po ba yun? Opo. Team lang po ba yun? Actually, baka po ma-confuse ha. Dun sa mga ibang mga tutorial, like MT5 po nagtitrade. So, okay po yun, MT5 tayo magtitrade. Pero ako po, ang tinuturo ko sa team natin, sa Light Finance tayo gagamit ng platform to calculate the risk per trade. So, dito natin ilalagay po. Kasi sa MT4 at sa MT5, lumalabas dun, no connection yung account na nakukunik ko eh. Hindi, baka mali lang nilagay mong password. Pero, kaya ko po gusto kayo na dito gamitin dahil, let's say, kunwari, magsesell ka, 24120. So, dyan ka magsesell. Dito dati ilalagay yung close price, yung target, take profit. Ito yung TP. So, let's say, sinabi ni Manara, sinabi niya 6.3. Ganyan. Tapos, ang SL niya, yan. Ang SL niya, kunwari, dito, so, 645, kunwari, 645, ganyan. Ibig sabihin, yan yung time na tanggap natin, natalo ang ating trade. So, ibig sabihin, makikita mo na agad by just putting the TP price, LLSL price, at saka entry price, alam mo na agad na okay, kapag 0.01 na lot size ko sa classic account, ang talo ko ay 4 USD. Kapag 0.01 cent lot, ang talo ko ay 4 cents. 4 cents. Kapag ang tinrade ko ay lot size 1 sa classic account, ang talo ko ay 400 USD agad. Pero ang pwede ko mapanalunan ay 1,143 if tama yung trade na to kung lot size 1. Ngayon, kung ang capital mo ay 100 lang, huwag kang magla-lot size 1 kasi konting galaw lang ng presyo,
100 points pa lang sunog ka na. Wala kang room para mag-float yung trade mo. Unlike kapag 0.01 ka lang, ay, ba't ganyan? Kumbaga yung micro slot, 0.01. Oo. 6-4. Kahit ma'am naka-send account lang, pwede kaming set ng 1.0 dito. Ay, oo. So, ganito siya kapag sent account to. Kung kunwari naglagay ka ng 1.00 sa sent account, ang talo mo lang ay 1,143 cents or $11. So, ang talo mo naman ay $3.56. So, if this is a sent account, kagaya po nito, ating account, nakita niyo yung loss, paper loss ko, nakalagay 3,146. Ano siya? Cents. So, this is cent lot yan, cent account to, kaya ang aking talo lang ay paper loss pa lang to, $31 pa lang yung paper loss. Kasi, this is just ano siya? Cent account. Okay? So, yung $31 sa paper loss ko divided by 3,279 times 100. Ay, mali. Times 100. May drawdown lang ako na 0.9%. Napakaliit, 'di ba? 0.9%, di pa nga pumasok na risk 1 to 2% per trade. Kaya kahit marami yung open trades na yan, dahil very conservative ang ating lot size, relax lang kami, wala kaming drawdown pa. 0.9% drawdown lang yan. Kaya yan, hayaan na namin yung robot mag-trade for that. Ayun. Kaya po, basta, ito lang sinasabi ko, very crucial ang pagka-calculate ng risk per trade. Yan kasi yung buhay mo, kumbaga, sa laro, sa arcade, yan yung tokens mo. Kapag naubos yung pera mo dyan, yung bala mo, wala na, game over ka na. Hindi ka na makakabawi kapag in-all-in mo agad. Kaya, dapat, make sure na if yung talo mo ay ang mahit ay yung SL, buhay ka pa. Hindi ubos yung pera mo. Oh, nagagets niyo yan, guys. Ito talaga eh. Ito yun. So, kung kunwari ang capital mo is $50. Tingin mo yung $3 na yan, pasok yan. Ilan yun? 3 divided by 50. 6% na yun ng account mo. Eh, di ba ang rule? Risk only 1 to 2% per trade. Eh, kung laging $6, 6%, so ilang trade lang, ubos na yan agad. Unlike kung kunwari, 100 ang capital mo. Nag-risk ka lang ng 1%. Kailangan mong matalo ng 100 times bago ka masunog. O kung nire-risk mo, tigto $2 lang per trade. Kailangan mong matalo ng 50 times Yung bago. ating 100 doon, tatlo ata, 4 lang. Wala na. $1 rin yun. So, yung mga yan, kung bakit naubos agad? Kasi hindi nyo yung kinakalculate. Parang masyado po tayong tumitingin sa ganito, yung pwedeng kitain na, uy, magpo 0.5 nga ako sa Classic, 100 lang yung pera ko. Pero hindi nila alam na ang nire-risk nila ay ganyan malaki. Diba? O, sa bawat pagtaas ng lot size, tignan nyo yung stop loss natin, tsaka profit. Lumalaki. Yan po iyon. Kaya tanungin nyo sarili nyo, okay ba sa'yo ang ganyang stop loss, $120? Kung hindi, wag ka na mag-attempt taasan ng lot size nyo. Yun. Hindi ko po kasi alam yun eh. Yan. Buti nung nag-ano ako, Lahat? yung malaman ko yung Tamanara. Oh, di ba? Marami akong natutunan doon. Maraming natutunan. Kaya nga po, maganda yung may community, may nagsasabi. Kasi
Ako po nga, day 1 ko sa Forex, nasunog yung aking account kasi hindi ko yan alam. Malay ko ba ano ba yung stop loss? Malay ko ba sa lot size na yan? Akala ko, sabi ko nun, okay, magbabay ako. Kunwari, nagbay ako dito, kaya lang bumagsak. Sabi ko, ay, aakyat din naman yan ulit. Pero, nagulat na lang ako na wala yung fund ko. Sabi ko, ba't ganun? Umakyat naman, ba't nawala yung fund? So, yun pala yun. Yun yung tinatawag na stop out, also known as nasunog ang aking pera. Dahil sa maling lot size, dahil sa wala akong stop loss, dahil sa hindi po calculated ang aking risk per trade. Kaya tinuturo ko po sa inyo na please calculate the risk per trade. Kasi, kung gusto nyo mag-scalping, sinasabi ko sa inyo, ite-take for granted nyo yung pagka-calculate ng risk per trade. Lalo na pag sa MT5 account kayo nag-trade. So, ito guys, MT4 to. MT4 account kasi nga EA to. Pero yan, pwede rin kayo mag-trade sa mobile. Pero, bago nyo yung gawin sana, i-practice nyo muna dito na lang kayo sa Light Finance para di kayong malito. Kasi nandito naman na yung now at saka at the price. Kaka-copy paste nyo lang yan. Pag sabing now, real time kung ano yung presyo ngayon. Pag at the price, mag-aabang ka. Yung at the price yan, yung buy limit, sell limit, sell stop, buy stop. Basta ang point ng at the price, mag-aabang tayo ng price. Okay? So, ayun. May question? May tanong ba po? Last na Sige, po. sige lang. Yung regarding po sa membership ko sa economy. Halimbawa po ma'am, hindi na ako magkuha next month, hindi na ako mag-avail. Pa ako ng Manara, hindi na ako magkaroon ng sa Manara. Hindi na po. Kasi, yun yung service ni economy. Kasi, kaya nga po gusto nila tayo mag-subscribe. Kumbaga sa Netflix, syempre, subscription base yan. Pag di ka nag-subscribe, di ka na makaka-access sa movies ng Netflix. Ganon din po kay economy. Kagaya sa Coursera, ito, nag-enroll ako dito before ng social media marketing. $50 per month siya. It's the same concept. Course siya. So, hindi ko natapos yung course ko kasi masyadong busy. So, naka 2 months na yata ako dun. So, kapag di mo natapos yung unang buwan, renew ka uli. Kaya, nire-remind ko kayo na i-utilize nyo yung inyong in-enrollan. Kasi hindi po kayo talo dyan. Pag inaral nyo lang, ginamit nyo po yung inyong portal, yung course, marami po kayong matututunan. Plus, nandito po kami. I-guide namin po kayo. So, make sure gamitin lagi. Panoorin ang ECA. Kung kaya nyong sumabay sa masterclass, try your best po. Sabay kayo sa masterclass. Kasi doon, pwede kayo maka-attend ng mga live trading sessions. Para makita nyo paano ba nag-a-analyze ng market ang mga trader. Okay, dito kung hindi kayo naka-attend kanina sa unang part ng aking discussion, ito po, si Ralph, siya yung nagdi-discuss paano gamitin yung Manara. So, basic training and live trading. Sabayan nyo po siya every 10 p.m. Ewan ko kung ano yan. Pero kung hindi kayo nakasabay, nandito po siya sa Forex and Manara past weekly sessions. Pero guys, ito panoorin nyo tong intro tsaka advance para mas maintindihan nyo. Ayun, 3:15 na. May lakad kasi kami. Asa na ba kayo guys? May mga questions pa po ba kayo? Wala naman na po. Meron ba kayo? Iba sa'yo, naman na kailangang i-mapping mo kami, no? Kasi copy lang, ganun. Ano? Mapping? Ay, just check natin kung under kayo ng team natin para lang sure na connected tayo. Pero sa copy trading, kahit sino pwede mag-copy. Pero kapag under ng team naman natin, ayun, may bonus lang na may EA trading. Pero yung copy, kahit po sino pwede mag-copy. Kung yung sa robot po, kasi yung kay Ate Grace po, si Sir po ito, Apo. yung
yung sa robot ko, si Ate Grace, meron na siyang use na asset na 125. Ano no? Wait lang. Ingin nila. Wait lang. May dumadaang mga bulilit. Ano yun? Ano po kasi, di ba po kami po nagano kami ng robot. Oo. Ay, yung robot po, bali yung kay ate, meron na siyang use na asset na 125. Yung sa akin po, wala. Paano po malalaman kung gumagana na po yung robot po? I-login mo lang sa yung MT4. Ayan, i-login nyo siya. Ganito, i-login nyo. Kapag may nakita na kayong mga open trades, yan, gumagana na yan. So, sa Monday, baka magkakaroon na siya ng trade. Kasi diba, kaka-install lang natin. Opo, nung sa akin. Kaya sabi ko, kasi yung sa akin niya, may gumana na kasi meron na siyang new asset use na 125. Sa akin, wala pa. Oo. So, pagka malalaman mo gumagana na siya pag meron ng asset use, may nakalagay na doon. Sa MT4 ka na lang, ma'am. MT4 tayo. MetaTrader 4. Yes. Pag may nakita ka ng mga open trade na ganyan. Okay, sige po. Ayun. So, magpapaalam na ako mga, friends. Yes, Kasi may lakad kami. I hope meron po kayong natutunan. Tsaka, siguro i-upload ko na lang to. Kasi mukhang na-record ko naman yata. Na-record ko ba? Ayun, na-record ko siya. So, doon sa mga hindi naka-attend, i-ano ko na lang, upload. Yeah, ayun. Thank you so much. Sana i-utilize nyo yung ngayon, yung course, panoorin ninyo lahat. Tandaan nyo, 1 month lang itong initial subscription. Pwedeng sabihin nyo, baka hindi ko kaya yung 99. Pero, pag po ito ay natutunan nyo, sinasabi ko sa inyo, kaya nyong kitain yan in 1 day. Pero syempre, kung maliit ang capital mo, 100 lang, wag mo naman i-goal na kumita ka ng 99 in 1 day. Kasi 100 lang capital nyo. So, ayun. Okay? Thank you so much. Magpapaalam. Okay, bye-bye. Ay, baka hindi nyo rin pala alam doon sa mga bago, if you refer po ng 3, free subscription na yung next month. And if you avail the affiliate kit naman, pwede kayo magkaroon ng $50 fast start bonus. So, makatatlong referral ka lang, bawi mo na yung in-enroll mo. So, yun lang guys. Thank you so much. Maingay na tong katabi ko. Bye-bye! So, ano ba yan? Bye-bye!